KLTV Kwentong Kababalaghan. Mag-amang aswang sa Mindoro. May isang lumang kubo sa gitna ng masukal na kakahuyan. Dito naninirahan ang mag-amang sina Turing at ang kanyang anak na si Igo. Sa araw, mistulang ordinaryo silang magsasaka, tahimik, mahiyain at bihira makisalamuha sa mga kapitbahay. Ngunit tuwing dapit hapon, kakaibang kaba ang bumabalot sa mga tao sapagkat alam nilang sa paglubog ng araw, nagsisimula ang hiwaga ng mag-ama. Ang unang kababalaghan. Isang gabi, naglalakad si Lando pauwi mula sa bukid. Sa madilim na daan, bigla niyang narinig ang malakas na lagaslas ng mga dahon. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit may humahabol na malamig na hangin at tila ba may nakasunod. Sa sulok ng kanyang mata, natanaw niya si Igo na nakaupo sa itaas ng punong mangga, nakangiti ng malapad at ang mga mata ay kumikislap sa dilim na parang mata ng hayop. Hindi siya kumibo, ngunit ramdam ni Lando ang bigat ng titig na iyon, kaya't nagmadali siyang tumakbo pauwi. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa mga kapitbahay at lahat ay nagkatinginan. Isa-isa silang nagbulungan, tila hindi na bago ang kanyang karanasan. Ang boses sa gitna ng gabi. Madalas ding marinig ng mga tao ang kakaibang halakak mula sa kahuyan tuwing hating gabi. Hindi ito halakak ng tao, kundi malalim, garalgal at tila ba dalawang boses ang nagsasabay. Ang mga aso ng buong baryo ay sabay-sabay na tahol na parang may kinatatakutan. Kapag lumalapit ang mga lalaki upang silipin ang pinagmumulan, bigla itong natahimik at tanging malakas na hampas ng hangin ang maririnig. Ang lihim ng mag-ama. Ayon sa matatanda, sina Turing at Igo ay hindi ordinaryong tao. Pinaniniwalaang sila ay kabilang sa isang angkan ng mga nilalang na nagkakamit ng kakaibang lakas mula sa karne at dugo ng hayop at kapag hindi sila nakakakuha, nagiging mailap at marahas ang kanilang ugali. May nagsasabing kaya hindi sila tumatanda ng mabilis ay dahil sa kakaibang itim na langis na ginagamit nila sa gabi. Ang gabi ng buwan ng kabilugan, pinaka nakakatakot kapag kabilugan ng buwan. Minsan habang nagbabantay ng pananim si Mang Dencio, nakita niya mula sa malayo ang dalawang anino, mag-ama, parehong nakayuko at tila may kinakain sa gitna ng bukid. Nang lapitan niya, bigla silang tumigil at sabay-sabay na tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay mahaba, ang bibig ay puno ng matutulis ng ipin, at ang mga mata ay naglalagablab. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon at mula noon, hindi na siya nagbantay tuwing gabi. Ang aral ng baryo. Dahil sa takot, nagkaisa ang mga tao na huwag ng dadaan sa kakahuyan tuwing gabi. Lahat ng gawain ay tinatapos bago lumubog ang araw at ang mga bata ay mahigpit na ipinagbabawal na maglaro sa dilim. Lagi nilang dala ang mga bawang, asin at banal na dasal panlaban daw sa anino ng mag-ama. Hanggang ngayon, sa mga kabataang nagtatangkang pumunta sa baryong iyon, may babala ang mga matatanda. Kapag narinig ninyo ang halakak na parang dalawang boses mula sa kahuyan, huwag na huwag kayong lilingon, sapagkat baka ang mag-ama ang sumunod sa inyo. Ang matandang nakakita, sa baryo, may isang matandang albularyo na nagngangalang Kaapong. Matagal na niyang napapansin ang kakaibang ikinikilos ni Turing at Igo. Tuwing gabi raw, habang nagdarasal siya sa altar, may naririnig siyang pagaspas ng malalaking pakpak sa bubungan. Minsan, pagmulat niya ng mata, may maitim na anino sa labas ng bintana, mahaba ang mga kuko at tila nakatitig sa kanya. Naniniwala si Kaapong na hindi simpleng tao ang mag-ama. Ang pagdami ng kababalaghan, lumipas ang mga araw, dumarami ang nakakaranas ng kababalaghan. May mga manok at baboy na biglang nawawala sa mga bakuran at ang naiwan na lamang ay mga bakas ng malalaking paa. Ang mga babae sa baryo ay nakakaramdam ng kaibang bigat ng dibdib tuwing natutulog para bang may nakadagan. Pagmulat nila, anino lang ang nasisilayan sa dilim. May mga batang nagigising na umiiyak, sinasabing may boses daw na bumubulong mula sa labas ng kanilang bahay. Ang lahat ng palatandang ito ay nagtuturo sa isang pamilyang mag-ama sa kakahuyan. Heard ang pagkilos ng mga tao. Dahil sa takot, nagtipon ang mga taga-baryo. Nagpasya silang humingi ng tulong kay Kaapong. Dinala nila ang mga bawang, asin at langis na banal na inialay ng pari mula sa bayan. Habang pinag-uusapan nila ang gagawin, biglang bumalot ang malamig na hangin at kumislap ang buwan. Kasunod nito isang malakas na halahak mula sa kakahuyan, dalawang boses na sabay-sabay, garalgal at mabigat. Ang gabi ng pagsubok, hindi na nag-atubili si Kaapong. Inakay niya ang mga lalaki ng baryo patungo sa kubo ni Turing at Igo.
Habang papalapit sila, ramdam nilang biglang bumibigat ang kanilang mga paa at tila ba ayaw silang paabutin ng anino ng kagubatan. Ngunit nagpatuloy sila, dala ang tapang at panalangin. Nang marating nila ang kubo, tahimik ito. Ngunit sa loob may liwanag na nagmumula sa pulang kandila. At mula sa dilim lumabas sina Turing at Igo. Ang kanilang mga mata ay nagningning, ang mga ngipin ay matutulis, at ang kanilang mga kamay ay mahahaba na parang kuko ng mabangis na hayop. Ang labanan, sabay-sabay na kumanta ng panalangin ng mga tao, hawak ang mga bawang at asin. Lumapit si Kaapong, itinapat ang langis na banal sa mag-ama. Umunggol ang dalawa at biglang nagdilim ang paligid. Nagsimulang gumalaw ang mga puno, parang may malalakas na hangin na galing lamang sa kanilang presensya. Ngunit hindi umurong ang mga tao. Itinapon nila ang asin sa lupa at tila ba nagliyab ang paligid ng kubo. Ang halakak na mag-ama ay unti-unting napalitan ng sigaw ng pagkasuklam. Ang pag-urong ng mag-ama, hindi tuluyang nawala sina Turing at Igo, ngunit umatras sila papasok ng kakahuyan. Bago sila tuluyang maglaho, nagsalita si Turing ng boses na parang sabayang pag-ungol ng hayop. Hindi ninyo kami matataboy magpakailanman hanggat may dilim naroon kami. Ang tahimik na baryo lumipas ang ilang linggo matapos umatras sina Turing at Igo at tila bumalik na sa normal ang pamumuhay sa baryo. Ang mga batay muling naglalaro sa umaga, ang mga magsasakay balik sa bukid at ang mga inay abala sa kanilang mga tahanan. Ngunit, sa kabila ng katahimikan, dama ng lahat na may nakatagong banta pa rin sa kakahuyan. Si Kaapong, na siyang nanguna sa pagtaboy, ay laging nagbababala, wala pang tapos ang laban, hindi basta-basta susuko ang mag-ama. Kung tahimik sila ngayon, mas delikado sapagkat nag-iipon sila ng lakas. Ang unang senyales ng pagbabalik. Isang gabi, muling narinig ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Ngunit ngayon, hindi lamang mula sa kubo ni Turing at Igo. Sa iba't ibang sulok ng baryo ay may aninong dumadaan sa bubungan, mabilis na parang hangin. Ang mga aso ay nagngangalit sa tahol, ngunit tila natatakot ding lumapit. Sa sumunod na araw, natagpuan ng mga magsasaka na may malalaking bakas ng paa sa palayan. Hindi paa ng tao, hindi rin hayop, kundi tila pinaghalong dalawa. Ang mga bakas na iyon ay patungo sa baryo mismo. Ang pagkatok sa gabi. Sa isang bahay, isang pamilya ang nagulat nang may kumatok sa kanilang pinto bandang hating gabi. Unay mahina lang, ngunit kalaunan ay lumakas ng lumakas. Nang sumilip ang ama sa bintana, nakita niya si Igo, nakangiti ng malapad, ang mga mata ay kumikislap. Ang mas nakatakot, ang boses na narinig nila ay parang sabay nagsasalita ang bata at matanda. Buksan ninyo, gutom na kami. Mabilis nilang isinara ang lahat ng bintana at nagdasal. Sa labas, maririnig ang matinis na halakak na humalo sa malamig na hangin. Ang pagbabalik ng mag-ama kinabukasan, nagtipon ang buong baryo kay Kaapong. Lahat ay takot at ramdam nilang mas lumakas na ang mag-ama. Sinabi ng matanda, hindi na sila basta nagkukubli. Naghahanap na sila ng mas malaking kapangyarihan. Kapag hindi natin hinarap, baka tuluyang malugmok ang baryo sa dilim. Kaya't nagdesisyon silang maghanda. Naglagay sila ng mga bawang sa bawat pinto, asin sa paligid ng mga bahay, at mga krus na yari sa kahoy ng sagrado nilang puno. Lahat ng tao ay sabay-sabay na nagdasal pagsapit ng gabi. Ang pinakamadilim na gabi, ngunit dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, mas maliwanag, mas malamig kaysa dati. Biglang lumakas ang hangin at nagliyab ang mga sulo sa paligid ng baryo. Mula sa kakahuyan, sumulpot sina Turing at Igo. Ang kanilang anyo'y mas nakatakot kaysa dati. Ang mga matay pulang-pula, ang mga kuko'y mahaba, at ang kanilang mga anino'y mas malaki kaysa sa kanila. Umugong ang kanilang halakak, naghalo ang boses ng matanda at bata at naglakad sila patungo sa baryo. Ang mga tao'y sabay-sabay na sumigaw ng dasal, itinapon ang asin at itinaas ang mga krus. Ngunit ngayon, hindi basta umatras ang mag-ama. Umikot sila sa paligid ng baryo, paikot-ikot na parang mga gutom na hayop. At mula sa kakahuyan, may mga mata pang nagniningning, tila hindi lang sila dalawa, kundi mas marami pa. Ang babala ng mag-ama. Bago magbukang liwayway, bigla silang nawala. Ngunit iniwan nila ang isang malamig na bulong na narinig ng lahat parang dumaan sa hangin. Hindi kami aalis. Kami ang dilim ng inyong baryo. Babalik kami. Mas marami, mas malakas. Ang aral ng baryo. Simula noon, hindi na basta nagiging kampante ang mga tao. Laging may bantay tuwing gabi, laging nagdadasal at laging nagkakaisa. Alam nilang hindi tuluyan na wala ang mag-ama. At sa tuwing maririnig ang halakak mula sa kakahuyan, alam nilang paalala iyon na ang laban sa dilim ay hindi pa tapos. Aral, ang kasamaan,
ay hindi basta nawawala. Madalas, nagkukubli lang ito at naghihintay. Kaya't ang pinakamahalaga ay ang pananatili ng pananampalataya, tapang at pagkakaisa ng isang komunidad.